Breaking news po ito mga kababayan. Sumasambulat, sumasabog na balita sa social media. Dahil di umano si General Bato ay nahuli na at naaresto ng mga kapulisan. Dahil po sa kanyang kaso na ayon sa mga loyalista, isa ng pugante ito. Dahil po sa kanyang connivance o pakikipagsabwatan sa crimes against humanity ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ngayon mga kababayan, si Matibag ay nagsalita na at si Boyeng Rimulya, maski ang kanyang abogado na si Attorney Torion ay may pasabog na balita. Nako mga kababayan, talagang tuwang-tuwa yung mga tangalista, bobolista. Lalong-lalo na yung mga tagasunod ni De Junior at itong si Pinky. Talagang tila tuwang-tuwa sa balitang ito. Pero wag ka, may pasabog. Itong si Ping Lacson, parang hindi abogado. Hindi yata alam yung batas na umiiral sa ating bansa. Sabi ni Lacson dito mga kababayan, pag si Bato nahuli, diretso na daw sa eroplano. Hala ka, hindi ba alam ni Lacson na may batas tayo na dadaan muna sa lokal na hustisya ng Republika ng Pilipinas bago dalhin si Bato sa ICC? Ano yun? Igagaya nyo na naman sa ginawa nyong pang-aapi at pang-aalipusta kay Tatay Digong? Pinagkaitan ng karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili? Bakit mga kababayan? Hindi naman tayo tuta o aso ng ICC. Hindi naman tayo mga mangmang at mga bobo. Meron naman tayong batas. Meron naman tayong mga hukom sa Pilipinas. Bakit nagpapagamit sa Diablo na ICC ito? Maski si Donald Trump galit na sa ICC mga kababayan dahil buburahin niya sa mundo ang ICC. So ngayon po talagang nagbabiral po ang pagka-aresto ni Bato, na talagang pati yung mga eroplano pinapakita na nasa eroplano na daw ito at papunta ng the Netherlands. Magre-reunion na daw sila ni Tatay Digong. Ganyan po ang sabi ng mga bobolista, na mga malatitista. Kilala nyo mga malatatista? Yung mga malata, mga bobolista, mga naniniwala ng 20 pesos sa bigas hanggang racket-racket lang kanilang ginagawa. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog na ito. Ikagugulat nyo po ang balita na si Bato ay naaresto na. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang impormasyong naaresto ng mga pulis si Bato. Ito po, meron pong pasabog si abogado niya, si Torion at saka si Matibag. Totoo kaya mga kababayan ko? Ito po. Pinapulaanan ng mga otoridad ang umano'y impormasyong na aresto na raw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang ganitong impormasyon ang PNP. Kinumpirma rin ng pambansang pulisya na wala pa silang alam sa umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato. Pero ilalabas raw nila ito kapag naberipika na. Ayan mga kababayan, ayon po sa pambansang pulisya, tila negatibo ang nangyayari na pag-aresto kay Bato. Negative info. Actually, I let you know once we have it. Sabi ni Allen Rico, spokesperson ng PNP. Ito rin ang sabi ni John Vic Rimulya. Ito po.
Maging sa panig ng NBI, wala pa silang ulat kung nahuli na ba si Bato pero patuloy pa raw ang paghahanap sa kanya. Ito ang pahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag. Ayan mga kababayan, si Matibag may pasabog. Totoo kaya na naaresto na si Bato? Ito po, pakinggan po natin. It's ongoing. We have several surveillance team na doon sa several areas na na-identify. The law enforcement, NBI, we have to turn over them to the Department of Justice. That is the procedure. Maging ang legal counsel ni Senador Bato, wala ring impormasyon kung naaresto na siya. Sa panayam, sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torrio na nakausap niya ang pamilya ni Bato. Pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo pa raw huling nag-usap sina Torrio at De La Rosa. Naniniwala naman si Torrio na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador. Ayan mga kababayan, naniniwala si Attorney Israelito Torrio na si Bato ay hindi pa nakakaalis ng bansa. Pakinggan nyo po mga kababayan ha. Dito po, sabi ni Matibag, pag naaresto si Bato, ay idediretso sa Department of Justice. Magpapaalam muna bago dalhin sa ICC o eroplano. Pero sabi ni Pingpong, ito, di natin alam bakit naging senador ito. Parang hindi gumagamit ng utak. Talagang walang alam sa batas. Bira ng bira. Gaya ng ginagawa kay Senador Marcoleta. Kaso ng kaso. Yung plunder, hindi naman yung kaso ni Marcoleta na donation, ginawang plunder. So dito, sabi ni Ping Lacson mga kababayan, ay dadalhin na daw sa eroplano. Kung nahuli daw, ay dadalhin na sa eroplano. Pakinggan nyo po ito mga kababayan na talagang magkahetot-hetot kayo pag itong si Lacson mga kababayan. Kung ano-anong sinasabi mga kababayan ko, tignan nyo po ha. Ito po, magugulat kayo dito. Meron pong pasabog si Lacson dito. Ito po. Asan na yun si Lacson? Magugulat kayo kay Lacson eh. Walang alam ito eh. O tignan nyo ha, Senator Bato, naaresto na. Totoo bang balita? Ito po, tignan nyo si Lacson. Kasi kung nahuli yun, nasa airport na yun, tignan nyo mga kababayan si Lacson. Katanda-tanda na hindi alam yung batas natin. Ito po. Ano sabi ng mga contact sir? NBI negative. Yung police po. Wala pang feedback, saka yung armed forces. You've been asking pero negative so Yeah. far. Yeah, yung NBI, talagang wala raw. Negative daw po. Kasi kung nahuli yun, nasa airport na yun. Sige, thank you sir. Yeah, sige. Senator Ping, na-arrest daw si Senator Bato. Hindi. Ano sabi ng mga contact sir? NBI negative. Yung police po. Wala pang feedback, saka yung armed forces. You've been asking pero negative so Yeah. far. Yeah, yung NBI, talagang wala raw. Negative daw po. Kasi kung nahuli yun, nasa airport na yun. Sige, thank you sir. Yeah, sige. Kita nyo mga kababayan, pag si Bato daw naaresto na, nasa airport na, dadalhin na sa ICC. Naku po, Lacson. Naging senador ka pa. 'Di ba kung ganyan ang sinasabi mo? Dito mga kababayan, may mga bali-balita na si Bato ay tinatago na naaresto na ito pero hindi sinasabi ng kapulisan at ni Matibag at ni John Vic Rimulya. Yan po ang pasabog na mga komento sa social media. Ang pahayag po ni Attorney Roque matapos ang usap-usapang naaresto na si Senator Bato de la Rosa ng kasalukuyang idineklarang fugitive from justice matapos ilabas ng ICC ang warrant of arrest laban sa kanya para sa mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa war on drugs noong siya pa ang pinuno ng Philippine National Police. Meron nga daw na naghudas kay Bato. Sino kaya mga kababayan ko? Naku po. Sino kayang naghudas? Tignan nyo yung mga komento dito ha. Eto. Maybe you're the one who's cheating. Naku po, mga tangalista nagko-comment na mga kababayan ko.
Mga bobolista. Alam nyo naman pag bobolista, alam nyo mga kakampi ng mga bendalo ito, walang kaalam-alam. Basta ang alam nila maaresto. Akala nila nakakatuwa itong pagka-aresto ni Bato. O Watern, naniniwala na naman si Rocky. Okay, baka kasamahan na Judas Senador. Okay ang maghudas kay Satanas, wag lang kay Jesus. Naku po, mga kababayan ko. O tingnan po natin ang pasabog na ito. O tingnan pa natin ha. Ito po yung mga pasabog dito. Ikagugulat nyo po ito. Ito po ang pasabog natin. Talagang sumasabog po ito sa social media na naaresto na si Bato. Heto ang bahagi ng panayam kay Attorney Torion. I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. Wala rin daw kumpirmasyon ang mga senador na kaalyado ni De La Rosa sa umunay pagkakaaresto sa kanya. Simpleng wala ang tugon ni Senator Amy Marcos ng tanungin hinggil kay Bato. Si Senator Robin Padilla na naglabas noon kay De La Rosa sa Senado, wala rin daw ganong balita. Sa gitna ng umuugong na ulat, nag-post ang kaalyado rin ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na may masamang balita raw na parating. O ayan mga kababayan, maski ang kanilang kaalyado na si Jimmy Bondoc, naglabas ng cryptic na mensahe sa kanyang opisyal na social media account. Mga kababayan, na bad news is coming. Pray hard, that is not true. For the good of the nation. So dito mga kababayan, pagkatapos po na sabihin po ng mga kapulisan na wala pa, hindi pa napapasakamay itong si General Bato o Senator Bato, binura daw di umano ni Jimmy Bondoc ang kanyang ipinost dito sa social media na ayon naman kay Attorney Torion, ito daw ay walang kinalaman sa bali-balitang chismisan na naaresto si Bato. So dito mga kababayan, marami pong mga haka-haka, mga bali-balita na umiikot sa social media na talagang pinagmulan ng diskusyon at debate na si Bato, ang po si Jimmy Bondoc, ito ang tinutukoy. Naku po mga kababayan, ito ang mga pasabog natin na sumasabog. Naku po. Nanawagan pa siya na ipagdasal na hindi ito totoo para raw sa ikabubuti ng bansa. Binura na ni Bondoc ang post na yan at hindi rin sinabi kung may kinalaman ito kay Bato. Pero actually, kanina nakausap natin si Attorney Israelito Torion. Tinanong natin to yung tungkol sa post ni Attorney Jimmy Bondoc na bakit very questionable ang timing na nag-post siya bad habang news daw. may sinasabing arrest warrant kay Senator Bato na aresto na raw. Pero ang sabi ni Attorney Torion, wala raw kinalaman yung post ni Attorney Jimmy Bondoc dito daw sa allegedly pagkaka-aresto kay Bato, kaya daw binura. Pero meron naman ngayong gabi kay Attorney Harry Roque. O, diba? Na ano yung sabi niya, may O ito nga mga kababayan, ayon kay Harry Roque, sinundan naman ng kanyang post sa kanyang opisyal na account sa social media na meron nga daw naghudas, Iscariote, parang Joel Villanueva, hinudas si Marcoleta. Ayan o, meron nga daw naghudas kay Bato. Sino kaya ito? Hala ka, mga kababayan ko. Sino kaya ang naghudas? Naku po, nakakatakot. ng Judas kay Bato. Pero pag-usapan din natin dahil tayo din kayo na sa mga beat natin, nakalampag din tayo nitong balitang to kasi bandang hapon mga kapatid nang umugong itong impormasyon na di umano na aresto na si Senator Bato de la Rosa. Pero nung tanungin nga, nung kasagsagan kasi ng sinasabing
umugong yung balitang yan, nasa sesyon yung mga senador. So, tinext natin yung ilan sa kanila at pare-parehas naman silang walang alam. At nagtuturoan kung kanino nanggaling yung information. Dahil lang nakarating sa amin ng mga Malacanang reporters nanggaling sa Senate yung information na apparently nanggaling naman daw sa PNP. So parang umiikot yung information and it was so difficult to verify until nagsalita nga itong abogado ni Senador Bato de la Rosa. But by the way, mga kapatid, meron pang pending na petisyon ang kampo ni Senador de la Rosa sa Supreme Court. Ang hinihintay natin ay kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Mag-i-issue ba ng temporary restraining order or hindi? Kasi hanggat hindi sila nag-i-issue nito, pending. Aminado naman yung kampo ni Senador Bato na mahirap talagang maghanap ng legal remedy hanggat wala pang binibigay na desisyon ng Korte. Especially hindi natin alam kung anong gagawin ng ICC. I guess panghuli mula sa akin, kaya siguro on our toes ang marami sa atin, lalo na yung mga kapanalig nila Senator Bato de la Rosa, dahil nang huling mangyari ito ay walang preno-preno, didiretso sa dahig si dating Pangulong Duterte. So sabi nga ng ibang mga netizens, mahirap daw matulog ngayong gabi. So we'll see. Oh yeah, kasi nakasaad naman sa batas eh. Dapat pagka daw na-aresto yun, diretso na. Saan mo naman nabasa yan? Ito namang reporter na ito. Saan mo naman nabasa na pag naaresto, diretso agad sa ICC? Di mo alam na meron tayong Bill of Rights na no person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Ibig sabihin, batas ng ICC ang masusunod. Di ba nagkaroon na rin ng mga recommendation ng Senado na kung sakali maaresto ng ICC o mga kapulisan itong si Bato, ay dadaan muna sa lokal na hustisya ng Republika ng Pilipinas. Mga hukom ng Republika ng ating lokal na pamahalaan dito lilitisin o bibigyan ng clearance si Bato. So, ibig sabihin, diretso nyo agad. Kayo na, mga tuta, mga aso ng ICC. Sabi nga ni Sara, si Dayunyor at si Trillanes ay aso-aso ng ICC. Naku po, yan ang sumasabog na balita. Yon. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyo malaman. Ayan po mga kababayan, ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin na naniniwala sa katwiran at katotohanan na kailangan si Bato ay magtago na lang kasi ba't siya susuko sa hindi naman sakop ng ating persona o ng bansang Pilipinas ang ICC na ayon kay Donald Trump ay isang buhaya at scammer ang ICC ito. Sabi nga ni Torion, matalino si Bato, hindi maaaresto ito. Si Saldi ko daw nahuli din, buhahaha. Bakit malapit na sila sa t-shirt? Ano yun? Baka barangay tanod lang ang nakaaresto kay Senador Bato. Nako, pag may usok, may apoy. Magkanong reward, madam yan? Maghahanap. Diversionary tactics sa mga DDS na mga tangalista, mga kababayan ko. Parang gemstone na malaki ang bayad. Nako po, reward lang ang katapat niyan. Nako, mga kababayan ko. Dapat kasi umaksyon ng korte dito, mga kababayan. Kailangan tumindig tayo sa sarili nating mga paa, hindi papasakop sa ICC na scammer. O check po natin, Torion, hindi na aresto si Bato. Our best tasting yung burger. Sure na. Ito si Torion nagsalita po Meron pa ditong balita. Mas mahaba yung kanilang sinabi dito. Check natin mga kababayan, mahalagang malaman nyo ito na ganito ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Walang katarungan na talagang umiiral. Tingnan nyo si Marcoleta. Bakit siya nakukulong? Bakit si Cayetano gustong kasuhan? Diba mga kababayan? Gusto lang nila mawala si Sara dito. Hala ka.
na naaresto na raw si Senador. May mga balita na naaresto na raw si Senador Bato de la Rosa. Ano po ang nangyari base po sa inyong pagkakaalam? Well, actually, pareho tayo. Nakatulog kasi ako. Nahiya nga ako. Meron akong kaibigan sana na ka-meeting kasi wala akong tulog kagabi. 1 hour lang kay may cross-examination ako kanina umaga sa isang malaking kaso. Nagtaka ako bakit yung cellphone ko ayaw mag-stop ng ring. Mga kaibigan ko pala sa media tumatawag seeking confirmation as to whether or not na-aresto na nga si Senator Bato. So what I did was to call one of the close members of the family in order to confirm kung totoo. Wala naman sila ding balita. Sila rin nakakatanggap din ng balita. So tumawag tayo sa ating mga kaibigan din sa different so wala din daw. So yun po, wala po akong natanggap na tawag kung totoo po yan. Siguro naman I think tatawag ka agad or hahanap ng paraan na matawagan ako ng aking kliyente at kaibigan. Yeah. Pero Pero nakausap wala niya na po ba si Attorney Torion, ang inyong kasamahan na abogado rin na si Attorney Jimmy. Attorney Jimmy Bondo? Yes. I was able to talk to him. Para iba daw yung ginamin niya pero para mawala na lang daw yung na-take off na niya yung kanyang cryptic message sa iba. Ang pagkaintindi kasi dun sa message ng aking law partner, iba pertaining to Senator Bato. Pero iba yung ginamin niya. So just to erase any and all misconception about what he meant by it, tinanggal na niya yung post niya. Yung timing kasi nung pag-post, attorney, kaya syempre may isip ng tao na baka it has something to do with Senator Bato. Yes, So wala pala. Ayun. Wala. Tsaka Okay. iba yung ginamin niya na timing. Sabi niya, tinanggal ko na lang partner kay ang daming tumatawag sa akin. Yun pala din ang news. Sir, when was the last time na nakausap po ninyo si Senator Bato? Well, yung I learned later in the afternoon na nawala na pala siya sa Senado. Yung nagsabay kami nung time na nandun siya sa Senado, nag-selfie pa nga kami dun sa putukan, yung nandun kung saan nangyari. Yun po ang last namin na communication po. So mga May After that, wala na. Oo. May 13 or 14, ganon. Madaling araw na kasi yun mga Opo. 12 o'clock na yun 12. I think I left the Senate around 12:30 or so, mga ganon. Oo. And may we know kung ano po yung napag-usapan nyo nung huli po kayong nagkita? Honestly, ang pinag-usapan namin kung bakit niya ako patulugin sa labas. Oh. Kasi sabi niya, uto ka na lang sa hotel. Meron mang nakuha na room sa'yo. Sabi ko, pwede na ako dito para kung may mangyari, maka-action ka agad tayo. Hindi, doon na kakahiya sa'yo. Tingin ko, okay naman ako dito sa opisina mo. Yun ang pinag-usapan namin. But before that, of course, we were discussing about probabilities, possible courses of legal actions, yung mga ganon na hindi ko pwede ma-share for, I think, alam niyo na ang rason, lawyer-client relationship. Attorney, si Chicky Verhel po ito, no? Good evening. So sabi niyo, Yes, last ma'am. niyong pinag-usapan ay kung bakit kanya patutulugin sa labas, like in a hotel. Bakit nga daw po? Nahiya daw siya sa akin kasi the night before, parang halos doon na ako natulog, late din ako nakapunta sa hotel. So sabi niya, doon na kayo, nakakahiya sa'yo dyan. Doon lang kasi ako sa couch doon sa kanyang office parang matulog sana. Oo. Okay, simple reason lang po na ganun. Oo, pero sabi niyo yes. po kanina, no, nakausap niyo naman po ang pamilya o kapamilya ni Senator Bato de la Rosa. Can you confirm na he's in a safe location po? I cannot say whether he is in a safe or unsafe location because I really do not have any idea as to where he is. But what I can say is that no phone call was received by any members of the family, nor was any phone call was received by this representation. So kahit po sa inyo, hindi sinasabi ni Senador Bato kung nasaan siya? Opo. Kasi itong medyo marami na rin kasi ako nadaan ng mga ganitong kaso, pati yung sa siege ng KOJC.
Pag mga ganyan kasi, careful ako sa mga tawag kasi nagaping yung cellphone eh. So, wala talaga akong doon lang ako tumawag sa isa sa member ng kanyang family. Nung pumutok po yung balitang ito na kung naaresto na daw si Senator Bato de la Rosa, ay nag-contact ba sa inyo yung mga otoridad po, attorney? Wala pong tumawag sa akin. Kasi kung nangyari yun, marami naman tayo din kaibigan. I'm very sure one of them, awa din naman yan, magtawag yan sa akin. O, kita nyo mga kababayan ko, anong sinasabi ng mga bobulista? Walang katahimikan sa sarili yan ang parusa sa kanya. Matalinong magtago, takas na kriminal ba? Dapat inuuna na ikulong yung mga nagbabalita ng fake news. Matalino ang pugante, hindi senador. Nagkalat ang prosecution kaya may isyong ganyan, no? Tignan nyo. Kasi nga, hindi nila matalo si Sarat. Ngayon, pinapaingay nila si Bato. Di ba mga kababayan, ito ay gawain nila The Junior ito. Yan ang sabi ng komento. May hirapan silang arestuhin si Bato kasi nasa tunnel ito na 100,000 kilometer ang lalim. Naku po mga kababayan ko, totoo kaya ito? Pero sir, although hindi kayo nakausap ulit ni Senador Bato after nyo nga po mag-usap sa Senate, can we say that he is still in the country right now? I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, hindi mo maiwasan, hindi mo makontrol daw yung mga information merchants, no? So hindi mo control. So mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. PNP chief yun eh. So, naniwala ako sa kanya. Puntahan ko lang, Attorney Torion, yung yung legal remedies na pwede niyong gawin para sa inyong kliyente na si Senator Bato. No? Kasi kung talagang nangyari ngayon yan at siya'y nahuli nga, merong dalawa daw scenario. It's yung siya idediretso na sa ICC sa The Hague or kaya yung kung nandito pa man ay parang too late naman na yung hapon kanina para talaga gumalaw for a TRO. Ano po ang tingin niyo dyan sa at least doon sa dalawang scenario na yon? Well, which is very ironic, no? Because I just received this afternoon an order from the Supreme Court granting the request of the Solicitor General to file their comment on or before August 6 ata yun. Kanina ko lang natanggap kaninang hapon. So, yung pagkagising ko na ang daming tawag, isa sa mga na-receive ko from my law firm sa Davao is the information, may group chat kasi kami, na yun. And totoo naman yun, kung nadakip siya, diretso siya doon sa airport, mahirapan talaga kami mag-move kung dalahin siya kaagad. Yun nga ang anong tawag nito, yun nga ang isa sa mga komento noon ni Attorney Panelo sa akin, bakit hindi daw habeas corpus? Yung na-file na namin for Senator Bato, certiorari na dati, Davao yung opisina ko. Tapos tumawag lang sa akin na ipa-include si Presidente Duterte on or the night before. So may mga circumstances kasi na mga ganyan na nahihirapan ka. Note that when you file a petition during that time and even until now, you have to prepare many copies, no? Mabuting kani ngayon nga parang electronic copies na lang, but kung original petition, kailangan ka pa rin magpa-receive doon sa Korte Suprema. So yung mga bagay na yun would take time. Pagpa-photocopy pa, yung process ng mga papeles, pag-furnish ng copy doon sa mga kalaban, hindi yan dali So kung nangyari yun,
I have to admit na mahihirapan kami to secure a legal remedy right away. Opo, mukha nga pong ganun. Pero kung sakali po, Atty. Torion, hindi nyo ba na-espayuhan ng inyong kliyente kahit hindi pa nyo nakakausap lately, ano? Na mas mainam na magkita kayo at ma-file nyo ang dapat i-file kaysa po yung madiretso at wala kayong magawa for him? Well, matalino yun si Senator Bato, no? Of course, many would underestimate him. Ay, ano yun? Marami yung natapos, no? We already discussed ko ano yung mga possible remedies namin. Ginawa na nga namin, yung isa, yung TRO, nagkataon lang na 9-5 vote yun. Hindi namin nakumbinsi, at least mga 3 sana para meron kaming, kung may 3 lang na nagbaliktad nun, kuha na sana namin. Pero alam mo, ang law practice naman ay kung may sansa, we take it. So kung mangyayari man yan, we will surely avail of all legal remedies that are available under the law. Sorry sir, huling hirit na lang. Do you have any Yes, idea kung kanino po nang galing tong balita na naaresto daw si Senator Bato? Kasi alam mo, pinagtataka ko kanina, ano bang mapapala ninyo kung hindi naman totoo? Sino ba makikinabang dito sa maling balita? Well, I really do not know kung kanino galing ito. Pero cases of this nature kasi doon sa Mindanao, may mga nahawakan ako, yung KOJC Seeds, yung Maguindanao Massacre, yung mga isa sa mga maisipan ko kasi to know, especially kung monitored yung cellphone mo, titingnan yung reaction mo. Hindi, kung tatawag ako sa kliyente ko, di malalaman nila yung location. Yeah. Pero I would not want to speculate on that. Baka nagkaroon lang talaga siguro na merong palabas ng information at kinagat, at alam mo naman ngayon, ang daming mga trolls at sasakyan. It may be a program activity, masterminded by someone who wants to, know his location also. O, kita nyo mga kababayan? Ito, gawa-gawa nila The Junior ito. Lahat ng mga tangalista, bobolista. Papalabasin nila na naaresto ito. Kasi nga, lilituhin nila yung mga abogado ni Sara. Kasi nga, wala silang magawa. Puro talo sila. Di ba mga kababayan? Ganyan po sila katuso. Kaya dito, lumalabas na pakana ng mga loyalista ito. Pakana ng mga nasisiraan na ng ulo dahil gusto nila mawala si Sara Duterte para hindi makaboto si Bato. Yan po yung nasa komento. Okay po mga kababayan, shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at salamat sa inyong mga pagkokomento at pag-share sa bidyong ito. At paki-comment kung anong lugar po kayo mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat. At pa-share po ito. Yung FB natin paano na rin mga kababayan. Ito po yung natin. Yung FB natin, i-like nyo po ito. Ayan mga kababayan ko. I-like nyo po. Ito yung page po natin ha. Meron tayong 523k na followers. So pag pinagsama natin ang YouTube natin, halos 1 million na po tayo. Okay po, salamat po ng marami. Pag-pray po natin na si Bato ay nasa mabuting kalagayan. At sana wag mahuli kasi wala namang kwenta yung ICC. Gagamitin lang ito para maging trophy na naman gaya kay Tatay Digong. Tuwang-tuwa na naman si The Junior dito. Okay po. Pa-like at share na po. Salamat.